Laking probinsya si Emong. Nakamulatan niya ang kasimplihan at kahirapan ng buhay sa probinsya. Ang tahanan na kanyang kinalakihan ay gawa lamang sa pawid na bubungan at sa waling mga dingding na bahagya ng rumurupok dahil sa tagal na ring paglaban sa araw at ulan. Pagsasaka lamang ang kabuhayan ng kanyang mga magulang. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay, ay masaya naman sila ng kanyang ama at ina. Hanggang dumating ang isang pagsubok sa kanilang buhay. 10 taong gulang si Emong nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na kanser. Kitang-kita ni Emong kung paano tiniis ng kanyang ina ang hirap at pakikipaglaban sa karamdamang iyon. Gustuhin man nila itong ipagamot, ngunit wala naman silang kakayahan dahil sa hirap din naman sila sa buhay. Napilitan din siyang huminto noon sa pag-aaral upang maalagaan ang ina habang ang kanyang ama ay naghahanap buhay. Makalipas ang 1 buwan mula nang mailibing ang kanyang ina, ay nagpasya naman ang kanyang ama na sila ay lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Sa paniniwalang doon nila matatagpuan ang swerteng mag-aahon sa kanila sa kahirapan ng buhay. Ngunit ang inaasam na ginhawa ay hindi rin naibigay ng lugar na kanilang pinuntahan. Napatira sila sa magulong lugar na malapit lamang sa pier kung saan nakapasok bilang kargador ang kanyang ama. Habang nagbibinata si Emong, ay natutunan niyang sumabay sa klase ng buhay sa lugar na kanilang tinirahan. Marami noon ang mga siga at naghahari-harian sa bawat teritoryong kanilang hinahawakan. Hindi man sumasali si Emong sa mga grupong ito, ay nahubog naman ang kanyang dibdib upang maging matatag. Nawala halos ang kalahati ng takot niya sa katawan. Nasanay siyang makakita ng away, habulan ng mga kalalakihang may hawak na patalim at iba't ibang uri ng sandatang pangdepensa sa sarili. Pagtungtong ni Emong sa edad na 15 anyos, ay pumasok na rin siya bilang kargador sa pier. Dahil sa bigat ng pisikal na trabaho sa pier, ay unti-unting lumaki ang pangangatawan ni Emong na bumagay naman sa kanyang tangkad na 5'11". Isang araw ay humahangos na lumapit sa kanya ang isa nilang katrabaho. "Emong! Emong! Ang tatay mo na disgrasya!" Hatid na balita ng isang lalaki. Agad na iniwan ni Emong ang kanyang gawain at mabilis na pinuntahan ang ama sa kabilang bodega. Pagdating niya ay inabutan pa niyang nagtutulong-tulong ang ilang kalalakihan upang alisin ang mga sako-sakong bigas na dumagan sa kanyang ama. Ayon sa mga nakakita, ay bigla na lamang gumuho ang salansan ng mga kaban ng bigas na siyang dumagan sa kanyang ama. Labis na lungkot at awa ang kanyang naramdaman ng mga sandaling iyon. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang natatanggap ni Emong ang kanyang pag-iisa. Ang pagiging ulila sa mga magulang. Imbis na magmukmok at gawing miserable ang kanyang buhay sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap, ay ginawa niya itong inspirasyon upang mapaunlad ang sarili. Ginagawa niyang gabi ang araw at araw ang gabi sa pagtatrabaho upang makaipon ng sapat na halaga at makaalis sa lugar na matagal niya nang inaayawan. Sa paglipas pa ng ilang taon na pakikipagsapalaran sa buhay Maynila, ay napagpasyahan ni Emong na bumalik na lamang sa probinsya kung saan ay mas maganda pa rin ang klase ng pamumuhay kumpara sa syudad na puno ng kaguluhan at mas kahirapan. Mula kasi dumating sila ng kanyang ama sa Maynila
ay hindi naman niya naranasan ang inaasam na rangya ng buhay na kanilang pinangarap. Nagbitiw siya sa trabaho at ibinenta na lang ang ilang gamit na hindi na niya kailangan dalhin. Upang pangdagdag din sa naipong pera na gagamitin niyang panimula. Matapos ihanda ang sarili, ay gumayak na siya patungo sa probinsyang Sinilangan. Habang nakasakay si Emong sa barko, ay nakatanaw siya sa malawak at payapang tubig ng karagatan. Dito ay nagkaroon siya ng mas payapang isip upang makapagbalik tanaw sa nakaraang pangyayari ng kanyang buhay at ang kahaharapin niyang bagong pakikipagsapalaran sa uuwiang lalawigan. Hindi naman niya maikakaila sa kanyang sarili ang magkahalong emosyon ng tuwa at kaba na kanyang nararamdaman. Excited siyang makauwi at makita ang iniwanang kasimplihan ng buhay. Ngunit may kaba dahil sa maaaring pagbabagong dadatnan sa matagal nang hindi nakitang lugar. Ay, ang buhay nga naman ng tao. Hindi mo masasabi kung anong kapalaran ang naghihintay sa iyo. Bulong niya sa sarili na sinabayan niya ng buntong hininga. Isang bagay ang kanyang napatunayan sa kanyang sarili, na ang pag-asenso ng buhay ay hindi lamang sa syudad masusumpungan at hindi lahat ng nakikipagsapalaran sa maunlad na bayan ay sinuswerteng gumanda ang buhay. Naisip din niyang hindi lamang edukasyon ang susi sa pag-asenso, kundi dapat ay may disiplina at determinasyon ang isang tao na dapat sasabayan ng pagsisikap at pagtiyatiyaga. Matapos ang mahaba-habang biyahe, ay narating din ni Emong ang pinakabayan ng kanilang probinsya. Kailangan pa niyang sumakay ng minibus patungo naman sa kanilang baryo. Habang siya ay nakasakay ng minibus, ay pansin ni Emong ang malaking ipinagbago ng mga nadadaanang karatig na bayan at mga baryo. Ang mga dating lubak na highway ay sementado na at ang mga masukal na gilid ng daan ay may pailan-ilan ng kabahayan ang nakatirik. "Para ho mama, dyan na lamang ho sa tabi." Uwi ka ni Emong sa driver ng minibus nang makita ang malaking arko na siyang pinakabukanan ng kanilang baryo. Sa pagbaba ni Emong ng minibus ay sumalubong agad sa kanya ang sariwang hangin na matagal na niyang hindi nalalanghap. Ang amoy ng mga tinabas na damo sa bukid at ang mga dayami sa paligid na siyang nagpapabalik sa kanyang kamusmusan. Napangiti si Emong at ramdam niya na tila na buong muli ang kanyang pagkatao. Iba talaga ang pakiramdam pag nasa sarili kang lugar. Uwi ka ni Emong. Bit-bit ang bag na nakasabit sa kanyang balikat ay inumpisahan na niya ang paglalakad papasok sa baryo. Namamangha naman siya sa ilang kabahayan na dati ay kubo lamang, ngunit ngayon ay gawa na sa tabla at yero. Pansin din niya na nakapasok na ang elektrisidad sa kanilang liblib na nayon. Tila isang estranghero si Emong sa baryong Sinilangan ng mga sandaling iyon. Halos hindi na niya kilala ang mga taong nakatira doon. Maging ang matatanda at ilang kabataan ay nakatitig lamang sa kanya habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang iniwanang tahanan. May ilang matatandang sumasagot ng pagngiti tuwing kanyang binabati ang mga iyon. Ngunit bakas pa rin sa mga mukha ang pagtataka kung sino nga ba ang lalaking bumabati sa kanila. Nang marating niya ang kanilang bakuran, ay nakita niya ang dalawang matandang lalaking nakaupo sa kawayang upuan sa ilalim ng punong mangga habang ang mga ito ay nag-uusap. Isa doon ang kanyang Lolo Berto. "Lolo Berto!" Masayang pagbati ni Emong sa kanyang abuelo
habang humahakbang siyang palapit. Napalingon ang dalawang matanda at napatitig lamang sa binatang hindi naman nila makilala kung sino. Nang makalapit si Emong sa dalawang matandang nagtatakang nakatitig lamang sa kanya, ay kinuha ni Emong ang kamay ng matanda at magkasunod na nagmano sa mga ito. "Lolo, hindi niyo na ba ako nakikilala? Ako si Emong, ang apo niyo," uwi ka ni Emong. Ay, Emilio! Ikaw na ba yan, apo? "Oho, lolo, ako na ho to, ang panganay niyong apo." Ay, ang apo ko! Ang laki mo na iyo! Kumusta na? Ang tatay mo, bakit hindi mo ata kasama? Uwi ka ni Berto at masaya itong napayakap sa apong 2 dekada nang hindi nakita. Wala na ho si Itay, lolo. Isang aksidente ang hindi inaasahang nangyari habang siya ay nasa trabaho. Hindi man lang ho kayo nagkita ni Itay bago siya kinuha ng Panginoon. Panandali ang nakaramdam ng lungkot si Berto nang marinig ang balitang na mayapa na ang kanyang pangalawang anak. Nahalata iyon ni Dolpo kung kaya't iniba niya ang usapan. "Nako, matutuwa si Kaloy pag nalaman niyang dumating ka na, iho. Madalas kang itanong noon." "Kumusta na nga ho pala si Kaloy, Tata Dolfo?" "Ayun, nasa bukid, nagpapatanim ng palay." "Oh, paano? Ako'y tutuloy na muna para naman makapag-usap kayong maglolo." "Pakisabi na lang ho kay Kaloy na dumating na ako, Tata Dolpo." "Hayaan mo't sasabihin ko agad sa kanya pag umuwi siya galing bukid." Si Kaloy ay anak ni Dolfo at nag-iisang matalik na kaibigan ni Emong sa baryo. Nagkakasundo sila sa maraming bagay, maging sa mga kalokohan. Kinabukasan, katatapos lang mag-almusal ng mag-abuelong Berto at Emong nang may tumawag mula sa labas ng kanilang bahay. Siya palagay ko si Kaloy yan, ihaw. Sige, puntahan mo at ako na ang bahala sa ligpitin. Uwi ka ni Berto sa apo. Agad namang sumilip si Emong sa bintana. Mahahalata ang pagkasabik na makita ang kababata. Hindi nga nagkamali si Berto at si Kaloy nga ang nasa labas. "Uy, Kaloy, kumusta na pare? Hintayin mo ako dyan at mananaog ako na bahay." Ikaw na ba yan, Emong? Grabe ang laki ng pinagbago mo, pare. Ang dating patpatin akala mo Arnold Schwarzenegger ng pangangatawan ngayon. Kumusta na ba, pare? Akala ko nakalimutan mo na kami dito sa baryo eh. Maaari ko bang makalimutan ang kababata kong super kulit? Kumusta naman ang buhay, pare? Masayang nagkamustahan ang matalik na magkaibigan nang mapatingin si Kaloy sa kanyang relo. Pasensya ka na, Emong. Mag-aalas 5 na pala. Kailangan ko nang umuwi at mahirap nang abutan ng dilim sa daan. Tiyak nag-aalala na rin si Itay. Wow ha, kung kailan ko tumanda doon ka naman nag-ala Cinderella na may oras na ang pag-uwi. Samantalang nung mga bata tayo tumatakas pa tayo sa gabi para lang maghanap ng gagamba o makipaglaro sa patintero tuwing maliwanag ang buwan. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon dito sa baryo natin, Emong. Hindi pa ba nababanggit ni Tata Berto sa iyo? Ang alin, pare? Anong pagbabago ba ang ibig mong sabihin? Lumapit si Kaloy sa kaibigan at halos pabulong niyang sinabi kay Emong. Pagsapit kasi ng dilim dito sa baryo, Emong, ay wala nang lumalabas ng bahay. Lahat ay nakakulong na sa bahay at nakikiramdam sa paligid. Napakunot ng noo si Emong. Hindi niya masundan ang ibig sabihin ng kaibigan. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit may mga nanggugulo bang taong labas dito sa baryo? Hindi mga taong labas ang tinutukoy ko, pare. Sila ang mga nilalang na kumakain ng tulad nating tao. Nabubuhay sila sa pagkain ng sariwang atay at puso ng tao. Sila ang mga aswang. Ano? Ikaw naman, pare. Ayan ka na naman sa katatakutang kwento mo Bata pa tayo, mahilig ka na talagang manakot Hindi ako nagbibiro, Emong.
Ilang taga-baryo na ang natatagpo ang patay. Katunayan nga, ang iba nating kababata dito sa baryo ay nabiktima na rin ng halimaw. Sige na pare, tutuloy na ako at papasapit na naman ang takip silim. Papasyalan lang ulit ako dito. O kaya ipasyalan mo ako sa bahay bukas at ipagluluto kita ng paborito mong adobong native na manok. Sige na, hintayin kita bukas at sa bahay ka naman ang halian. Habang kumakain ng hapunan ang mag-abuelo, ay hindi napigilan ni Emong ang magtanong kay Berto patungkol sa sinasabing mga aswang ni Kaloy. Lolo, totoo ba ang sinasabi ni Kaloy na may mga gumagalang aswang dito sa ating baryo? Ay, nabanggit na pala ni Kaloy ang tungkol sa bagay na yan. Totoo yun, iho. Mula nang dumami ang dayo dito sa lugar natin, ay siya namang pagsulpot ng mga aswang na yan. Kaya nga napapaisip kami kung ang mga dayo nga ba ang aswang o sila ang sinundan ng mga aswang dito sa baryo. Pansin kasi naming halos puro taan na taga rito ang nabibiktima ng aswang at ang mga dayo parang hindi ginagalaw ng mga nilalang. Kung yan ang napapansin nyo, malamang na sila nga ang aswang o isa sa kanila ay may lahing aswang. Bakit hindi nyo kausapin? Mahirap namang magbintang na lang ng basta-basta, apaw. Tiyak away lang ang mangyayari. Maganda sana kung may ebidensya. Nakakaawa nga ang kanilang nabibiktima. Kadalasan ng kanilang binibiktima ay mga buntis at may mga may sakit. Minsan naman ay mga alagang hayop. Nako, paano yan balak ko pa namang mag-alaga ng baboy. Nako, huwag na huwag nila tayong tataluhin at kakatayin ko sila. Pabirong wika ni Emong na hindi naman nagustuhan ni Berto. Yan ang wag na huwag mong gagawin, Emong. Ang magtapang-tapangan sa kanila dahil hindi ka sasantuhin ng mga yon, apaw. Tiyak ay pagpiyestahan ka ng mga aswang. Tulad na lamang ni Kanor nung biniktima ng aswang ang kanyang baka. Ayaw, nagwala siya at sinubukang abangan ang pagbabalik ng aswang sa gabi. Kinabukasan ay nakita na siyang walang buhay at wakwak na ang dibdib. Ang hindi nga lang namin maintindihan yung namamatay na mga aswang. Minsan kasi ay may natatagpo ang nakabitin na aswang sa mga puno. Tad-tad ng taga ang mga katawan nito. Ay siya, tapusin na natin ang pagkain ng makahiga na rin tayo. At may papakinggan pa akong dula sa radyaw. Malapit nang magwakas kasi yun Nang gabing iyon ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan ay isang matandang lalaki ang kasalukuyang pinagtutulungan ng mga aswang sa madilim na daan ng masukal na kakahuyan. Sige tanda, bangon! Bumangon ka't lumaban. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito upang maipaghiganti ang pagpatay mo sa aming pinuno. Uwi ka ng isang aswang sa nakahandusay na matanda sa maputik na daan. Naisin man ng matanda ang bumangon at lumaban, ay hirap na itong igalaw ang kanyang katawan na tadtad ng malalalim na sugat. Mga sugat na dulot ng nagtutulisang kuko ng mga aswang. Ang mga dagundong ng kulog ay tila tambol na sumasabay sa malalakas na halakhakan ng mga aswang na sa mga sandaling iyon ay nagdiriwang sa nalalapit na kamatayan ng matandang ermitanyo. Kung hindi mo kami sinundan dito, ay maaaring kinalimutan na namin ang aming paghihiganti. Ngunit mayabang katanda, gusto mong magpakabayani para sa mga taong hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob. Tignan natin kung maisip ka nilang bigyan ng maayos na libing sa oras na matagpuan ang iyong bangkay. Sabi pa ng isang aswang, sabay sipa sa dugo ang ulo ng matanda. Bago pa tuluyang malagutan ng hininga,
at huminto ang pagtibok ng kanyang puso, ay isang orasyon ang palihim nitong sinambit. Matapos lumabas sa kanyang bibig ang pinakahuling kataga, ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa wakas mga kasama, ay naipaghiganti na natin ang ating pinuno. Patay na ang ermitanyong manunugis ng tulad natin. Malaya na tayong makakapambiktima at tiyak na mabubusog tayo sa sariwang lamang loob ng mga tao. Masayang isinigaw ng isang aswang na sinabayan naman ng mga nakakakilabot na pag-angil at halakhak ng iba nitong kasamahan. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanilang pagbubunyi, ay magkakasunod na pinakawalan ng langit ang nagtatalimang kidlat na tumama sa mga aswang na nagkakasiyahan. Sabay-sabay na nagsisambulat ang kanilang mga katawan na nauwi sa pagkaabo. Nang gabing iyon ay nagpatuloy ang pagluha ng langit sa pagpanaw ng matandang ermitanyo na inialay ang buhay upang makatulong sa mga taong walang laban na pinipinsala ng mga nilalang ng kadiliman. Pagsapit ng bukang liwayway ay nag-umpisa ng umalingaw-ngaw ang tilaok ng mga tandang sa kabuuan ng baryo. Tila ba ibinabalita ang pagpasok ng isang magandang panahon. Nagising si Emong at nag-inat. Bumangon ito at binuksan ang bintana ng kanyang maliit na silid. Sa kanyang pagdungaw ay humaplos sa kanyang mukha ang malamig at sariwang hangin na nagmumula sa mapunong kapaligiran. Gumuhit ang isang magandang ngiti sa kanyang mga labi nang masilayan ang mga ibong naglalaro sa mga sanga ng puno habang tila musika sa kanyang tenga ang huni ng mga ito. Ang mga inahing manok na abala sa pagkalaykay ng lupa upang ihanap ng makakain ang kanyang mga inakay. Ang tunog ng mga baka at kalabaw, maging ang mga kambing na naghihintay upang sila ay ipastol at makakain ng sariwang damo na diniligan ng ulan. Isang magandang tanawin na wala sa kapaligiran ng maunlad na syudad. Matapos mailigpit ang pinaghigaan, ay tumungo na siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Naabutan naman niya doon si Berto na kasalukuyang nagsasangag ng maaalmusal. Magandang umaga, Lolo. Napakabango naman ng niluluto nyo. Ano ho ba yan? Isinangag ko ang bahaw, iho, para maalmusal. Ayan at nakapagluto na ako ng tinapang galunggong. Maaari bang maghiwa ka ng kamatis at sibuyas para sausawan natin sa nilagang talbaws ng kamote at ampalaya? Malapit nang maluto itong sinangag. Oho, Lolo. Ipagtitimpla ko na rin kayo ng kape. Masayang pinagsaluhan ng mag-abuelo ang simple ngunit napakasarap na agahan. Hindi tulad noong siya ay nasa Maynila na puro lamang pandesal at noodles ang madalas niyang kaining almusal bago siya pumasok ng trabaho. Matapos kumain ay napahimas si Emong ng tiyan. Hanep talaga sa probinsya, Lolo. Lalo yatang lalaki ang katawan ko dito. Ewan ko ba kasi sa iyong itay at naisipan pang makipagsapalaran sa Maynila. Samantalang magsipag ka lang dito sa probinsya ay magagawa namang mapaasenso ang buhay. Kailangan lamang talaga ay sipag at tiyaga ang pagsasaka. Dito sa bukid ay wala kang amo na kailangan mong sundin ang bawat utos. Wala kang hinahabol na oras sa pagpasaw at hindi mo kailangang makipaghabulan sa mga sasakyan upang hindi ka mahuli sa trabaho. Totoo ang sinabi niyong yan, Lolo. Napakahirap humabol ng maayos na buhay sa Maynila. Pag wala kang pinag-aralan at makikipagsapalaran ka sa Maynila, tanging mahihirap na trabaho lamang ang mapapasukan mo.
Tulad ng naging buhay namin ni Itay doon. Halos maghapon namin kinakayod ang kakainin namin sa maghapon. Alam mo, Emong, ang mga nakapagtapos ng doktor at abogasya o inhenyero noon ay tanging sa pagbubukid ng gagaling ang isinusuporta ng kanilang mga magulang. Ay, nakaw, ang iba kasing kabataan ngayon ay ayaw nang mapasukan ng lupa ang kanilang mga kukaw. At nasanay na sila sa mga kalayawan sa Maynila. Dito, hindi ka magugutom. Nasa tabi-tabi lamang ang pwede mong maiulam sa kanin. Hindi tulad sa Maynila na isdang tanga na nga lang ang nasa lata ay uutangin pa sa tindahan. Ganyan yata talaga ang buhay ng tao, Lolo. Lalo na ngayon, nagbabago na ang pananaw ng mga makabagong henerasyon. Siya nga ho pala, pinapapunta ako ni Kaloy sa kanila eh. Magluluto daw siya ng adobong manok na native. Nais niyo bang sumama? Hindi na. At aayusin ko pa ang kulungan ng manaw. Malapit ng mangitlog ang ilan sa kanila eh. Di ba, Lilo? At matapos kong mapagbigyan si Kaloy tututok na ako sa pagtulong sa inyo dito. Kailangan ko nga rin manguha ng kahoy at kawayan sa gubat at gagamitin ko sa kulungan ng aalagaan kong baboy. Bandang 10:00 ng umaga ay nagpaalam na si Emong upang tumungo sa bahay ng kaibigan. Habang siya ay naglalakad, napansin ni Emong na may ilang kabahayan ang nakasarado pa. Tila ba wala ng tao ang mga bahay na iyon? Pagdating niya sa bahay ni Mang Dolfo, ay dinignan niya ang malakas na bunganga ng asawa nito, na nanenermon sa mga anak at apo. Nagkaroon tuloy ng pag-aalinlangang tumuloy si Emong. Nang walang ano-ano'y isang pagtawag ang narinig niya sa gilid ng bahay. Pagtingin niya ay si Kaloy. "Oh, Kaloy, mukhang mainit yata ang ulo ng nanay mo ah. Hindi ba nakakahiyang mang-aabala pa ako? Sa susunod na araw na lang natin ituloy ang pagkatay ng manok." Hayaan mo sila dyan. Tara dito tayo sa bahay ko. Nakabukod ka pala ng tirahan sa kanila. Oo pare, masyado na kasing magulo sa bahay. Mula nang magsipag-asawa kasi ang dalawa kong nakakatandang kapatid, naging ganyan na si nanay. Masyadong mabunganga. Buti pa si tatay at tahimik lang. May pamilya na pala ang Kuya Obet mo at Ate Roda mo? Oo pare, pero ayan, mga nakatira sa bahay. Kasama ni kuya ang asawa niya at ang mga anak. Pero si Ate Roda, walang asawa. Tinakasan ng nakabuntis sa kanya. Bakit, taga saan ba ang lalaki? Taga kabilang baryo pare. Kinausap naman na nila Itay yung lalaki. Kaso ayaw aminin na siyang nakabuntis kay ate. Pinapalabas pa ngang sa iba ang ipinagbubuntis eh. Muntikan ko na ngang ihiwalay ang ulo ng lokong yun eh. Mabuti na lang at pinigilan pa ako ni Itay. Pag nagkataon, naghihimas na ako ng rehas ngayon at sa munti mo na ako dadalawin. Saan na ba ang kakatayin nating manok? Anong kakatayin? Kakainin ka mo. Kanina ko pa tapos lutuin ang manok. Halika na't tulungan mo na akong ilagay sa lalagyan ang kanin at adobo pare. At doon tayo kakain sa dati nating tambayan sa may ilaw. Alam kong namimiss mo na din doon. Ayos. Ang galing mong mag-isip pare. Matagal ng panahon kong hindi nakikita ang lugar na iyon sa may ilog. Habang naglalakad ang magkaibigan patungo sa madalas nilang tambayan, ay kakaibang pakiramdam ang nararamdaman ni Emong. Ang amoy ng iba't ibang uri ng damo sa gilid ng daan na humahaplos sa kanyang mga binti. Ang mga tutubi at maliliit na paru-paro na nagliliparan sa paligid ay tila ba ibinabalik siya sa mga panahon ng kanyang kamusmusan. Panahon ng pagkabata na maagang nailayo sa kanya ng ama nang dalhin siya sa lungsod na puno ng maiitim na usok ng sasakyan at malangaw na kapaligiran dahil sa nagkalat na basura sa tabing lansangan
na gawa ng mga taong walang pagmamahal sa inang kalikasan. Wow, hindi pa rin nawawala ang kubong ginawa natin noon, Kaloy. At mas gumanda pa ngayon. Manghangwi ka ni Emong nang marating nila ang lugar. Oo, pag nabubulok na ang mga kahoy niyan, ay iniaayos ko. Madalas din kasi akong magpalipas ng oras dito, Emong. Lalo na kung gusto kong mapag-isa, dito ako pumupunta. Animoy mga batang nagtampisaw sa malamig na tubig ang dalawa. Hanggang sa mapansin nilang dumidilim na ang kalangitan. Nagbabadya na naman ang pagbagsak ng malakas na ulan. Nagkayayaan nang umuwi ang magkaibigan. Kabisado nila ang ilog tuwing umuulan ay lumalakas din ang agos nito. Nang makauwi si Emong ay agad siyang nagmano sa abuelo. Lo, may adobong manok dito. Hindi naman namin naubos ni Kaloy kaya iniuwi ko na lang para naman matikman nyo. Masarap ang pagkakaluto ni Kaloy. Uwi ka ni Emong habang nagtitimpla ito ng kape. Matapos makapagtimpla ng kape ay pumuwesto ito sa kanilang balkonahe at pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno at damo. Nang may mapansin itong isang matandang lalaki sa ilalim ng puno nilang mangga. Nakasalakot iyon at may hawak na tungkod. Mahaba ang puti nitong balbas. Ngunit hirap siyang makilala iyon dahil nakatakip sa mga mata nito ang suot na salakot. Akma sana niyang tatawagin ang matanda upang sabihing makisilong muna sa kanilang kubo nang bigla namang magsalita ang kanyang lolo Berto na naging dahilan ng kanyang paglingon. At nang balikan niya ng tingin ang matanda sa silong ng mangga ay wala na iyon. Napatanga si Emong. Sinubukan pa niyang igala ang kanyang paningin sa paligid, ngunit hindi na niya makita ang matandang iyon. Maging si Berto ay napatingin din sa lugar na tinitignan ng apo. Bakit, Emong? Ano ba ang tinitignan mo dyan? At para kang nakakita ng multaw. May nakita ho kasi akong matandang nakatayo sa ilalim ng punong mangga, Lolo. Susubukan ko nga sanang tawagin para patuloyin dito sa bahay dahil nga malakas ang ulan. Kaso nang mapalingon ako sa inyo at muling ibaling ang aking tingin sa matanda, ay wala na siya sa kanyang kinaroroonan. Baka naman umalis na. Imposible namang ganun siya kabilis maglakad, Lo. Kung tutuusin parang kumurap lang naman ako. Ay nakaw, pumasok na tayo sa loob. Nang hindi kung ano-ano ang nakikita mong bata ka. Tara na at makapaghapunan na tayo. Ako'y nagugutom na rin sa uwi mong adobong manok. Kinabukasan ay muling sumikat ang araw. Nagpaalam si Emong sa kanyang lolo upang manguha ng gagamiting pamoste sa gagawing kulungan ng baboy. Habang nagpuputol si Emong ng kahoy, ay may narinig siyang pagsitsit sa paligid. Hindi niya yun pinansin sa pag-aakalang huni lamang iyon ng kung anong klaseng hayop sa gubat. Naglalakad na siyang pabalik noon sa bahay nang mapansin niya ang isang matandang mabagal na naglalakad sa kanyang unahan. Sinubukan pa niyang unahan iyon, ngunit laking pagtataka niya kung bakit hindi niya maabot-abutan samantalang kung titignan niya itong maglakad ay napakabagal naman. Pagdating sa palikong daan ay nanindig ang balahibo ni Emong dahil ang sinusundang matanda ay bigla na lamang nawala nang makaliko ito. Pagdating niya ng bahay ay agad niyang ikwinento sa abuelo ang naranasan sa gubat. Nagtataka naman si Berto sa kwento ng kanyang apo dahil simula nang siya ay binata hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi pa naman niya naranasan ang naranasan ni Emong sa kakahuyang iyon. Maging ang kaibigang si Kaloy at Mang Dolfo ay hindi pa naranasang makita ang sinasabi niyang matanda sa kakahuyan. Hindi kaya tagapagligtas ang matandang iyon, Emong? Tanong ni Kaloy. Anong tagapagligtas ang ibig mong sabihin, pare?
Marami na kasing nakakapansin na taga-baryo na mag-iisang buwan ng tahimik ang nayaw. Walang aswang na umaatake. At kapansin-pansin din ang biglang pagkawala ng ibang dayo dito sa baryo. Ang tinutukoy mo ba pare yung mga tila na abandonang bahay? Yun na nga pare, yung 2 bahay na madadaanan mong nakasara pag pumupunta ka sa bahay. Oo nga no, pero bakit siya nagpapakita sa akin? Ano ang ibig niyang iparating? Lumipas pa ang 1 linggo nang muling tumungo si Emong sa kakahuyan upang manguha ng kawayan. Kinailangan niyang mag-iba ng daan dahil nasa ibang lugar ng gubat ang kinaroroonan ng mga kawayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakatalisod si Emong ng isang malaking tila kahoy. Pinulot niya iyon upang itapon sa tabi. Nang kanyang damputin iyon ay napansin niyang hindi iyon isang kahoy lamang, kundi isang buto ng tao. Agad niya iyong binitawan at nang igala niya ang kanyang mga mata, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Isang kalansay ng tao ang nakaharang sa daan. Hindi kaya ito ang ibig sabihin ng matandang madalas magpakita sa akin? Baka nang hihingi siya ng tulong upang mailagay sa ayos ang kanyang kalansay. Bulong ni Emong sa sarili. Dahil sa naisip niyang iyon, ay dinampot niyang isa-isa ang mga buto at isinilid sa dala niyang sako. Mabuti na lamang at nakapagdala siya ng sako ng mga oras na iyon dahil balak din niyang manguha ng labong. Habang isa-isa niyang kinukuha ang mga buto, ay pansin niya ang isang tila tali na hawak pa rin ng kalansay na kamay. Mukhang nagbigti pa yata ang taong ito. Pero kung nagbigti siya, bakit nasa kamay niya ang tali? Dapat nasa leeg niya nakatali ito. Ay bahala na nga siya. Tutal tapos naman niya nang nagawang patayin ang kanyang sarili. Ang mahalaga ay madala ko ito sa simbahan at mapabasbasan ko sa pare bago ko ilibing sa sementeryo. Matapos maisilid ang lahat ng buto at ang inaakalang lubid, ay bumalik na si Emong ng bahay. Ipinaalam niya sa kanyang lolo Berto ang natagpo ang kalansay sa daan. Bakit mo pa pinakialaman yan, Apo? Hindi ka na lang nag-report sa kinauukulan at sila na ang bahala sa kalansay na yan. Baka mamaya ay ikaw pa ang pagbintangan sa kung anong nangyari sa taong iyan. Elo, kalansay na ho ito. Ibig sabihin na matagal nang patay ang taong ito. At saka isa pa, wala naman tayong nabalitaan na naghahanap ng nawawalang tao, di ba? Ibig sabihin ay hindi ito taga-baryo. Mabuti pa'y samahan nyo na lang ako sa simbahan at pabindisyonan natin sa pare nang matahimik na rin ang kaluluwa ng kung sino man ito. Baka kalansayan ng isang aswang, Emong. Bakit hindi mo na lang itapon o ihukay na lamang sa sementeryo at huwag nang pabindisyonan? Lolo naman, baka ito yung kalansay ng matandang madalas kong makita. Kaya tutulungan ko siya para makatawid na ang kanyang kaluluwa patungo sa langit at para hintuan na rin niya ang pagpapakita sa akin. Ay, bahala kang bata ka. Dalhin mo na pala yan sa simbahan nang mabasbasan ng pare. Hindi na ako sasama at naninindig na ang balahibo ko. Pakiramdam ko nasa tabi-tabi lang ang kaluluwa ng kalansay na iyan. Buhat ang sako na naglalaman ng buto, ay tinungo ni Emong ang simbahan at kinausap ang isang pare upang bigyan ng dasal ang kalansay. Mabuti na lamang at hindi maarte ang nakadestinong pare sa simbahan ng kanilang lalawigan at binasbasan iyon. Matapos makapagpasalamat ni Emong ay umalis na ito ng simbahan at tinungo ang sementeryo upang ilibing na ang natagpuang kalansay. Habang abala ang binata sa paghuhukay ng pagbabaunan sa mga buto, ay hindi niya napapansin ang isang matandang nakaupo sa magkapatong na nitso.
kukunin na niya ang sako upang ihulog sa ginawa niyang butas, ay nakarinig siya ng tinig na tila ba nanggagaling sa isang malalim na balon. Napatingalang bigla si Emong at nagulat siya nang makita ang matanda. "Salamat, iho, at nabigyan na rin ng maayos na basbas ang aking kaluluwa at mailalagay na rin sa tamang himlayan ang aking mga buto." Hindi nga ako nagkamali ng hinala at kayo nga ang nagmamay-ari ng kalansay na ito. Siguro naman ho ay matatahimik na kayo ngayon. "Oo, iho. At bilang ganti ko sa iyong kabutihan, ay ipagkakaloob ko sa iyo ang aking latigo. Kunin mo ang buntot paging inilagay mo sa sako. Magagamit mo yan sa kanilang muling pagbabalik." "Sino ho ang tinutukoy niyong magbabalik?" "Silang mga isinumpa, mga nilalang ng dilim na nabubuhay sa pamamagitan ng pagpatay at pagkain ng tao. Nalalapit ng muli ang paghahasik ng lagim ng mga aswang." Kinuha ni Emong ang inaakalang lubid na nababalot na ng tumigas na putik. "Ito ho bang tinutukoy niyong latigo? Akala ko'y isang lubid lamang ito na ginamit niyong pangbigti." "Ingatan mo ang buntot paging iyan, Emong. Dahil malakas ang kapangyarihan ng latigong iyan upang puksain ang mga kampon ng kadiliman. Salamat muli sa iyong tulong at ako'y magpapahinga na." Wika ng matandang ermitanyo at tuluyan na itong naglaho sa paningin ni Emong. Ipinagpatuloy namang tabunan ni Emong ang butas kung saan niya inilagay ang mga buto, at nang matapos siya ay umuwi na ito bitbit ang makapangyarihang latigo ng ermitanyo. Lumipas pa ang ilang buwan mula nang mapasakamay ni Emong ang latigo, ay unti-unti nang kumakalat ang balibalita patungkol sa pambibiktima ng mga aswang sa mga karatig nilang baryo. Ilang katawan ng mga magbubukid ang natatagpo ang wala ng buhay. May mga buntis din ang natatagpo ang wala ng buhay pagsapit ng umaga at nawawala na ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Dahil may karanasan na ang mga tao sa baryo nila Emong patungkol sa ganitong uri ng mga nilalang, ay naging maagap na ang namumuno sa kanilang baryo. Agad nang nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan at pinayuhang mag-ingat ang kanyang nasasakupang mamamayan. Noong una ay tanging pagpaparamdam lang ang kanilang nararanasan. Ngunit kalaunan ay mayroon ng pangbibiktima sa mga alagang hayop. At isa sa mga hayop na nabiktima ng mga aswang ay ang alaga ni Emong. Masamang-masama ang loob ni Emong nang matagpuan ang halos kalahati sa bilang na alaga niyang baboy ang natagpuang nilang patay at wakwak ang mga tiyan. "Ang tagal kong pinaghirapang ipunin ang perang ipinamuhunan ko, tapos mauuwi lang sa wala nang dahil sa mga aswang na yan?" Galit na sabi ni Emong. Hayaan mo na, apo. At nandyan na yan eh. Tibayan mo na lang ang iyong kulungan at lagyan ng mas maliwanag na mga ilaw para layuan ng aswang. Takot sila sa sobrang maliwanag na lugar dahil alam nilang madali silang mahuli. Hindi pwedeng lagi na lang tayong matatakot sa mga aswang na yan, Lo. Kailangan natin silang labanan. Darating ang araw, hindi lamang mga hayop ang bibiktimahin ng mga yan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay lagi ng bitbit ni Emong ang latigong ipinamana sa kanya ng ermitanyo. Kahit saan siya magpunta o kahit anong ginagawa, basta't lumabas siya ng bahay,
ay dala niya ang latigo. Isang araw nang magtungo si Emong sa kakahuyan upang manguha ng mga kahoy na gagamiting pampatibay sa kulungan ng kanyang mga natitirang alaga, ay nakarinig siya ng mga batang umiiyak at humihingi ng tulong. Agad niyang tinungo ang lugar kung saan niya naririnig ang iyakan. Nang makarating siya, ay kitang-kita niya ang dalawang batang babae na hinaharang ng isang lalaki. Noong una ay inakala ni Emong na maaaring isang manyakis ang lalaki at balak gawan ng masama ang mga bata. Sinigawan ni Emong ang lalaki. Agad namang lumingon sa kanya ang lalaking iyon. Bahagyang napaatras si Emong nang makita niyang namumula ang mga mata ng lalaki at tumutulo ang laway nito habang nakalabas ang animoy talim ng lagaring mga ngipin ng lalaki. Hinarap ng lalaki si Emong at inangilan siya nito. Dinig na dinig ni Emong ang malaaso nitong pag-angil. "Putya, hindi ka tao. Isa kang halimaw." Agad na inihanda ni Emong ang dala niyang latigo. At nang sumugod na sa kanya ang aswang, ay mabilis niyang hinataw ito ng latigo. Parang nagbabagang talim ng isang espada ang iniiwang sugat ng latigo sa katawan ng aswang, hanggang sa tuluyan na itong magliyab at maabo. Namangha si Emong sa kakayahan ng tangan niyang latigo. Maging ang dalawang batang babae ay natulala sa nasaksihang ginawa ni Emong. "Kayong dalawa, halina kayo at ihahatid ko kayo sa inyong tahanan." Nang maihatid ni Emong ang dalawang bata, ay may naabutan silang kalalakihang nag-iinuman. "Sino ho ba sa inyo ang magulang ng dalawang batang ito?" pagtatanong ni Emong. Tumayo ang isang lalaking may kalakihan din ang pangangatawan. "Ako, bakit? May problema ba, pare?" Uwi ka ng lalaki. "Malaki, pare. Hindi ka ba nakikinig sa paalala ni Kapitan? Muntik nang mapahamak ang mga anak mo dahil sa kapabayaan mo." "Teka lang. Bakit? Sino ka ba? At ano ang pakialam mo sa kung anong gusto kong gawin o ipagawa sa mga anak ko? Ako ang magulang, kaya may karapatan ako. Magulang ka nga, kaya gampanan mo ng tama ang pagiging magulang mo sa kanila. Hindi yung bisyo mo ang inuuna mo. Sa susunod na mabalitaan kung hindi ka pa nagbago, ay babalikan kita at ipapalapa sa mga aswang. Tandaan mo yan." Wika ni Emong. Sabay tinalikuran na nito ang lalaking napatulala na lamang at hindi na nagawang makapagsalita. Samantalang ang mga kainuman naman nito ay nagsiuwian na rin. Maraming taga-baryo ang nakasaksi sa tagpong iyon. Labis silang humanga sa ginawa ni Emong. Maging si Kaloy na naroroong nanonood ay humanga sa kanyang kaibigan. "Talagang napakalaki na ang pinagbago mo, pare. Napahanga mo ako ah. Alam mo bang ikaw pa lamang ang nakapagpatupi kay Mang Sakarias na tumata yung siga dito sa lugar natin? Hindi uubra sa akin ang pagkasiga niya, pare. Mas marami pa akong nakasalamuhang halang ang bituka sa Maynila. Kaya huwag siyang loloko-loko." "Bakit? Ano ba kasi ang nangyari?" Muntik nang mabiktima ng aswang ang dalawang anak niya sa kakahuyan. Mabuti na lamang at napagawi din ako at nabigyan sila ng tulong. "Ibig mong sabihin, pare, nagapi mo ang isang aswang? Paano?" "Sa pamamagitan ng latigong ito na ibinigay ng isang ermitanyo, pare. Mahabang kwento eh. Basta't may kapangyarihan ang latigong ito. Ayon sa ermitanyong nagbigay, ay gawa daw ito sa buntot pagi. Pero Kaloy,
Sa palagay ko ay hindi ordinaryong buntot lang ito ng pagi, dahil labis na pinsala ang kaya nitong ibigay sa isang aswang. Wow pare, ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng ating baryo laban sa mga aswang. Teka, dapat may pansag ka eh. Ano bang maganda? Alam ko na. Emiliano alias Emong Latigo. Oh, di ba ang ganda pare? Puro ka namang kalokohan. Tara na nga lang sa bahay at doon tayo magkwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Dahil sa hindi naman naging lihim sa mga tao ang naging pagtulong ni Emong sa dalawang bata at ang pagpatay niya sa aswang, ay naging matunog ang kanyang pangalan sa kanilang baryo. Tumaas ang respeto ng mga kalalakihang nagsisiga-sigaan sa kanilang lugar at nagawa pang magbagong buhay ng mga ito dahil kay Emong. Hindi naman inabuso ni Emong ang tila pagiging sikat niya sa baryo. Nanatiling nakaapak ang kanyang mga paa sa lupa at mas pinagbutihan ang pagbabantay para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga kanayon. Isang araw ay dumating ang dalagang anak ni Kapitan Igme. Galing ito ng Maynila bilang isang guro doon. Nagpasya ang dalagang umuwi at sa kanilang nayon na lamang magturo. Isang hapon habang nagkwekwentuhan ang mga kalalakihan, kasama ang magkaibigang Emong at Kaloy, ay napadaan ang mag-amang Igme at Desa. Magandang hapon po, Kapitan. Magandang hapon sa iyo, Desa. Sabay-sabay na pagbati ng mga kalalakihan na akala mo ay koro sa simbahan. Mukhang may lakad ho kayo, Kapitan. Saan ho ba ang tungo nyo? Pagtatanong naman ni Kaloy. Diyan sa paaralan at papasok bilang guro itong si Desa. Dito na daw siya magtuturo sa darating na pasukan. Kami ay tutuloy na muna mga iho. Kaloy, si Desa na ba yung kasama ni Kapitan? Oo, siya na nga. Bakit? Nakangiting pagtatanong ni Kaloy kay Emong, na halos nagkakandahaba ang leeg sa pagtanaw sa papalayong anak ni Kapitan Igme. Wala naman pare. Sus! Kunwari ka pa dyan eh. Nagkakandahaba na nga ang liig mo dyan. Di ba marunong kang gumitara? Tanong ni Emong. Bakit? Kailan mo ba balak mangharana? Wag na lang ata, Kaloy. Nakakahiya. At bakit naman? Anong nakakahiya kung manliligaw ka sa kanya? Ang layo ng agwat namin pare. Isa siyang guro, samantalang ako, hindi man lang nakatungtong ng high school. Ay sus, ano namang problema doon pare? Hindi naman hadlang ang hindi nakapag-aral. Ang mahalaga ay masipag ka at totoo ang hangarin mo sa kanya. Hindi gaya ng iba, nakapag-aral nga, kaso nanloloko naman ng ibang tao. 2 araw ang makalipas, ay nangharana na nga ang magkaibigan. Pinatuloy naman sila ng dalaga. Hindi nagtagal ay nasungkit ni Emong ang puso ni Desa. Naging magkasintahan ang dalawa. Wala namang pagtutol si Kapitan Igme dahil sa kilala naman niya ang kabaitan ni Emong. Sumapit ang pasukan at nagsimula ng magturo si Desa. Matiyag ang hinahatid sundo ni Emong ang kasintahan. Kahit puyat ito sa gabi-gabing pag-aabang sa mga kampon ng dilim, ay hindi niya hinahayaang umuuwing mag-isa ang kasintahan. Lingid sa kaalaman ni Emong ay isang grupo ng aswang ang lihim na nagmamatsyag sa kanya. Malaki ang galit ng mga ito sa binata dahil nagiging hadlang si Emong sa kanilang pagkuha ng pagkain. Hanggang sumapit ang hindi inaasahang pagkakataon.
nagkasakit si Emong. Naabuso din kasi ng binata ang kanyang katawan sa halos walang pagpapahingang pagtatrabaho sa kanyang maliit na babuyan, ang pagroronda pagsapit ng gabi, at ang paghatid sundo sa mahal niyang si Desa. Biglaan ang panghihina ni Emong at ipinasuri siya ni Berto sa isang albularyo. Wala namang kakaibang sakit o bati si Emong, maliban lang sa sobrang pang-aabuso nito sa sarili at kailangan lang ng pahinga. Araw ng Huwebes ay inihatid pa niya ang kasintahan sa paaralan kung saan ito nagtuturo. Ngunit pagdating niya ng bahay ay doon na niya naramdaman ang biglang panghihina at sobrang sakit ng ulo. Hindi naman niya naibilin sa abuelo na sabihin kay Kaloy upang ito muna ang sumundo kay Desa. At nang araw ngang iyon ay hindi niya nasundo si Desa ng uwian. Dahil sa walang alam si Desa sa biglang pagkakasakit ni Emong, ay naghintay ito sa labas ng gate ng paaralan kung saan siya madalas hintayin ni Emong. "Oh, Desa, mukhang wala pa ang sundo mo ah," pagtatanong ng kapwa guro. "Oo nga eh, pero baka parating na rin yun." "So paano? Maulan na pala kami at mahirap gabihin sa daan. Mabuti pa sa iyo at takot ang mga aswang sa iyong sweetheart," pagbibiro ng kapwa guro ni Desa. "Okay, sige, ingat kayo." "Ikaw din, ingat ka dyan." Lumipas pa ang isang oras at wala pa rin dumadating na Emong. Naiinip at nag-uumpisa ng matakot si Desa dahil sa nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Bukod doon, ay siya na lamang ang nag-iisang tanging tao sa harap ng paaralan. Naiinis siyang nagpasya na umuwi na lamang mag-isa. "Naku, Emong, ano ba ang nangyari sa iyo at bakit di ka sumipot ngayon?" bulong ni Desa habang palinga-linga ito sa paligid ng daan. Nakakalayo na siya noon sa paaralang pinapasukan nang makarinig siya ng mga kaluskus sa madamong paligid ng daan. Bukod sa mga kaluskus ay nakakarinig din siya ng kakaibang tunog na ngayon lang niya narinig. Tila magkahalong tunog ng aso at baboy ang mga huning nanggagaling sa masukal na damuhan. Halos patakbo na ang ginagawa niyang paglalakad. Kalat na noon ang dilim sa paligid. Nang walang ano-ano'y dalawang malalaking aso na may nagbabagang mga mata ang biglang humarang sa gitna ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Desa at nanginig ng husto ang buo niyang katawan dahil sa sobrang kilabot na kanyang naramdaman. Sinubukan niya pang tumakbo pabalik, ngunit pagpihit niya patalikod ay may dalawa pa palang aso ang doon ay papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan ni Desa ang sumigaw, ngunit wala namang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Hanggang sa mabitawan na nito ang hawak na mga lesson plan at napasalampak na lamang sa lupa at nanalangin. Nanginginig ang kanyang boses na sinambit ang dasal habang walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ilang saglit pa ang lumipas at mabilis nang tumakbo ang mga aswang kay Desa at sabay-sabay na nilang pinagsasasakmal ang dalaga. Hindi na nagawang lumaban ng dalaga hanggang sa ito ay mawalan na lamang ng buhay. Pinag-agawan ng mga hayok na nilalang ang kanyang mga lamang loob at matapos makuha ng mga aswang ang hinahangad na pagkain ay nagsialisan na ang mga ito at iniwan ang kaawa-awang
katawan ng kanilang biktima. Samantala sa bahay ni Kapitan Igme ay hindi na ito mapakali nang wala pa ang kanyang anak. Ngayon lamang ito ginabi ng husto sa pag-uwi. Naisipan niyang magpunta kay na Emong at baka dumaan lamang ang dalawa doon. Tao po! Emong! Emong! Pagtawag ni Kapitan Igme. Bumukas ang bintana at dumungaw si Berto. Ay kayo pala, Kapitan. Napasyal ho kayo. Tanong ng matanda. Magandang gabi, Kaberto. Nariyan ho ba si Emong at Tessa? Hindi pa kasi nakakauwi ng bahay ang aking anak. Si Emong ho ay narito at may sakit. Pero si Desa ay wala ho dito. Nang marinig ni Kapitan Igme ang sagot na iyon ni Berto, ay kinabahan na ito. Hindi na rin nakapagpaalam pa kay Berto ang kapitan at ito ay nagmadali ng umalis. Diyos ko, wala naman sanang nangyaring masama sa aking anak. Sana ay ginabi lamang ng uwi dahil may mga kailangang tapusing gawain sa paaralan. Uwi ka ng nag-aalalang kapitan. Gamit ang isang flashlight, ay mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa paaralang pinapasukan ng kanyang anak. Ngunit hindi na siya umabot pa doon dahil sa gitna ng daan ay isang katawan ang nakita niyang nakaharang. Nanlaki ang kanyang mga mata kahit hindi pa nito nakikita ang mukha ng biktima. Sa damit pa lamang ay nakilala na iyon ng kapitan. Agad na siyang tumakbo palapit sa bangkay na nakahandusay sa gitna ng madilim na daan. At hindi nga nagkamali si Kapitan Igme. Si Desa ang nakahandusay sa kalsada. Labis na pighati ang naramdaman ng matanda. At sa sobrang sama ng loob nito, sa sinapit ng anak, ay inatake sa puso ang matandang kapitan at bumagsak itong dilat ang mga mata sa tabi ng kanyang anak. Kinabukasan ay nagkakagulo sa daan. Ang mga guro at estudyanteng papasok sa eskwelahan ay labis ang kilabot na naramdaman nang makita ang kanilang kapitan del barrio at ang gurong si Desa na magkatabing walang buhay sa gitna ng maalikabok na daan. Humahangos namang dumating si Kaloy sa bahay ng kaibigan at dala ang isang balita na labis gigimbal sa katauhan ni Emong. Emong, huwag kang mabibigla. Si Kapitan Igme at Desa natagpo ang patay sa kalsada patungo sa eskwelahan. Humihingal na ibinalita ni Kaloy. Si Emong naman ay agad na tumayo at pinilit ang nanghihinang katawan upang mapuntahan ang babaeng labis niyang minamahal. Pagdating niya sa lugar, ay hinawi niya ang mga taong nakikiusyoso at napaluhod ito sabay yakap sa wakwak na katawan ng kasintahan. Desa! Mga walang iya kayong nilalang ng kadiliman. Pagbabayaran yung ginawa niyong ito. Hintayin niyo ang aking paghihiganti. Umuugong ang mga bulungan ng mga taong naroroon. Mahahalata ang awa ng mga tao sa sinapit ng mag-ama. Pati na rin kay Emong na labis ang pagdadalamhati sa pagkawala ng kasintahan. Matapos mailibing ang mag-ama, ay makikita ang pagbabago kay Emong. Madalas itong mag-isa at malalim ang iniisip. Isang araw ay napadalaw si Kaloy sa bahay nila Emong. Ngunit ayon kay Kaberto, ay madalas daw umaalis ng bahay si Emong at gabi na kung umuwi. Isang lugar ang pumasok sa isip ni Kaloy na maaaring kinaroroonan ng kaibigan. Ito ang ginawa nilang kubo sa tabing ilog.
Agad na tinungo ni Kaloy ang lugar at hindi nga siya nagkamali. Naroon si Emong sa kanilang tambayan. Emong, si Kaloy ito. May ibabalita sana ako sa iyo, kaya ako naparito. At malaki ang maitutulong nang ibibigay kong impormasyon sa iyo upang maipaghiganti mo ang kamatayan nila Desa at Kapitan Igme. Napalingon si Emong sa kaibigan. Anong impormasyon yan, Kaloy? Tungkol ito sa 4 na kalalakihang pinaghihinala ang aswang, Emong. Isang mga ngaso sa karatig na baryo ang nakapagsabi sa akin na nakita niya ang 4 na lalaki sa kakahuyan. Paano naman niya nasabing aswang ang mga iyon? Baka tulad lang din niyang mga ngaso ang mga kalalakihan. Ayon sa lalaki, pare, kasalukuyan siyang nangangaso noon nang makakita siya ng 4 na baboy damong magkakasunod ang nagsuot sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Maingat niya iyong sinundan sa pag-aakalang makakaswerte siya ng huli. Ngunit bigla na lamang daw nawala ang mga baboy. Sa kanyang patuloy na paghahanap, ay nakita naman niya ang 4 na kalalakihang hubot-hubad na pumasok sa isang lumang kubo. Hindi na daw niya iyon sinubukang lapitan dahil nagduda na siya. Dahil bakit wala naman daw malapit na sapa o ilog sa lugar na iyon para sabihin galing sa paliligo ang mga kalalakihan. Kung kaya't sila ay walang mga saplot. Hindi ba't nakakapagtaka nga naman, pare? Alam mo ba ang lugar na kanyang tinutukoy, pare? Hindi. Pero alam ko kung saan nakatira ang mga ngaso. Maaari kitang samahan sa kanyang tirahan. Tara, samahan mo ako sa sinasabi mong mga ngaso. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Baka umalis pa ang mga yon. Tumungo ng karatig na baryo ang magkaibigan. Nang marating nila ang bahay ng lalaking makakapagturo sa kanila kung saan naglalagi ang 4 na kalalakihan, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ng pagtatanong si Emong. Magandang hapon sa iyo, pare. Nasabi ng aking kaibigan na may nakita kang 4 na kalalakihan sa loob ng gubat kung saan ka nangangaso. Maaari mo ba kaming samahan doon? Napatingin sa kanya ang lalaki. Siya si Emong, pare. Siya ang nabanggit kong kaibigan ko na may kakayahang labanan ang isang aswang at namatay ang kanyang kasintahan dahil sa mga nilalang na iyon. Ganun ba? Sige, sandali lang at kukunin ko ang aking pana at puntahan natin ang lugar bago pa umalis ang mga yon. Malapit ng dumilim. Natitiyak kong aalis na naman ang mga yon upang maghanap ng mabibiktima. Mabilis ang kanilang ginagawang paglakad. Hinahabol nila ang liwanag na malapit ng kainin ng dilim. Hindi naman nagtagal ay narating nila ang lugar at itinuro ng lalaki ang isang kubo sa di kalayuan. Huwag na kayong sumama pa sa akin para hindi na kayo madamay kung anuman ang mangyari. Hindi naman kita maaaring pabayaan, pare. Narito na rin lang kami. Ay tutulong na kami sa iyo. Nag-isip si Emong. Alam din niyang mahihirapan siyang kalabanin ang 4 na lalaki kung halimbawang sila nga ay mga aswang. Ganito na lang. Ako na muna ang papasok sa kubo. Umalalay lang kayo sa labas at sa oras na hindi ko sila kayanin ay tatawagin ko kayo. Sumang-ayon ang dalawa sa sinabi ni Emong. Dahan-dahan na nilang nilapitan ang kubo. Nang makalapit sila, ay nagkubli ang dalawa sa gilid ng kubo habang si Emong ay inihanda na ang kanyang latigo. Buong lakas na sinipa ni Emong ang nakasarang pintuan at agad siyang pumasok sa loob. Doon ay naabutan niyang kasalukuyang nagpapahid ng langis ang 4 na lalaki. Sino ka?
At bakit ka pumasok sa aming kubo nang walang permiso? Hindi umimik si Emong. Tinapunan niya ng matatalim na pagtitig ang 4 na kalalakihang kasalukuyang mga nakahubad at nangingintab ang mga katawan dahil sa ipinahid na langis. Nagkakatinginan na rin ang 4 na kalalakihan. Nararamdaman nila ang galit sa loob ng katawan ng lalaking kaharap nila. Biglang nagsalita ang isa sa mga kalalakihan. Ano ang kailangan mo? Bakit ka naparito? Kung sa bagay, pabor na rin sa amin ang ginawa mo. Dahil hindi na namin kailangang lumayo pa upang makahanap ng pagkain. Walang kasagutang binitawan si Emong. Nanatili lang ang kanyang pagtitig sa 4. Pinapakiramdaman ang maaaring gawing pagkilos ng mga kaharap. Nakakabinging katahimikan ang namamayani sa loob ng kubong iyon. Nararamdaman ni Emong ang tumitinding alinsangan sa paligid. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa puluhan ng latigo habang ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa 4 na kalalakihan. Sa labas ng kubo ay bahagyang pinapawisan ang dalawa. Blanko sila sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kubong iyon. Hanggang sumapit na ang hinihintay ni Emong. Nagsimula ng umpisahan ng 4 na kalalakihan ang kanilang pagpapalit anyo upang maging ganap na mga aswang. Ngunit naging maagap si Emong. Habang nakikita niya ang mabilis na pagbabagong anyo ng 4, ay inumpisahan na niyang ihagupit ang hawak niyang latigo. Sa pagtama ng latigo sa katawan ng isang aswang, ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na pag-angil. Napakislot si Kaloy at ang kasama nilang mga ngaso. Alam na nilang nag-uumpisa na ang labanan. Malalakas na kalabugan at sigawan ang kanilang naririnig. Ngunit nanatili lamang sila sa kanilang pwesto. Hinihintay ang hudyat ni Emong. Ang unang aswang na tinamaan ni Emong ay agad niyang napuruhan sa leeg. Agad iyong nagliyab at nasunog. Nanlalaki ang mga mata ng natitirang 3. Hindi sila makapaniwala sa kakayahan ng tangan niyang latigo. Pagbabayaran niyo ang pagpatay niyo, hindi lamang sa pinakamamahal kong kasintahan, kung hindi pati na rin sa iba pang inosenteng tao. Ang mga katulad niyo ay walang karapatang mabuhay sa mundong ito. Doon kayo nababagay sa impyerno. Galit na wika ni Emong at muling inihataw ang kanyang latigo. Tinamaan sa hita ang isang aswang na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang paa. Samantalang ang 2 namang aswang ay sinamantalang daluhungin si Emong. Mabilis siyang sinugod sa harapan at ang isa naman ay inatake siya sa likuran. Nahataw ni Emong ng latigo ang aswang sa kanyang harapan at nagawa niyang patamaan iyon sa leeg. Pumulupot ang dulo ng latigo sa leeg ng nilalang. Ngunit ang aswang sa kanyang likuran ay nagawa siyang masugatan sa pamamagitan ng malakas na pagkalmot. Napaluhod si Emong dahil sa sakit na naramdaman sa kanyang likod. Ngunit sinikap niyang hindi pakawalan ang aswang na napuluputan ng latigo. "Kaloy, ngayon na pare!" sigaw ni Emong. At mabilis namang pumasok ang 2. Agad nang pinana ng mga ngaso ang aswang na muling aatake kay Emong sa likuran. Habang si Kaloy naman ay mabilis na pinagtatataga. Ang aswang na halos hindi na makahinga sa pagkakasakal ng pumulupot na latigo sa leeg nito. Umaalingaw-ngaw ang mga sigawan at pag-angil sa kagubatan. Ang 3 aswang ay hindi na magawang makapanlaban dahil sa matitinding sugat na natamo.
Nagmamakaawa na ang mga ito, ngunit wala nang puwang sa puso ni Emong para sa katulad nilang mga nilalang ng kadiliman. Ang mga katulad niyo ay hindi na dapat kaawaan. Kayo ay mga salot na kumikitil ng mga buhay ng mga taong walang laban. Ibinibigay lamang ang awa sa mga taong nakahandang magbago at magpakabuti. Hindi sa tulad yung sagad na sa impyerno ang kasamaan. Wika ni Emong sabay pinaghahagupit na niya ng latigo ang aswang hanggang sa ang mga ito ay maabo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung wala kayo ay maaaring katulad ko na rin ang ermitanyong nagbigay sa akin ng latigong ito. Wika ni Emong kay Kaloy at sa mga ngasong nagngangalang Densyo. Kailangan ka naming madala sa isang albularyo, Emong. Malalim ang mga sugat mo sa likod at delikado para sa iyo ang kamandag ng kuko ng aswang. Maaaring mahawaan ka ng pagkahalimaw nila nang dahil sa mga kalmot na yan. Sumama ka sa akin at may kilala akong albularyo sa aming baryo. Wika ni Densyo. Inalalayan ni Kaloy at Densyo ang nanghihinang si Emong. Agad namang binigyan ng lunas ng matandang albularyo ang mga sugat ni Emong at inalis ang kamandag ng kuko ng aswang. Lumipas ang buong magdamag at sumapit na muli ang umaga ay maayos na si Emong. Habang nag-aalmusal si Kaloy at Densyo sa kusina, ay kinausap naman ng albularyo si Emong sa silid. Nakikita ko pa rin ang galit sa iyong mga mata, Emong. At alam kong magpapatuloy pa rin ang iyong ginagawang paglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Ang lakas ng iyong loob at determinasyong makatulong sa kapwa ay mga katangian na taglay ng isang mandirigma. Hayaan mong ipagkaloob ko sa iyo ang tangan kong mutya ng kalabaw. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pakikibaka. Pero iyan ay inyong agimat, Mang Tasyo. Mawawalan ho kayo ng proteksyon. Matanda na ako, iho. At malapit na rin mawala sa mundong ito. Mas magagamit ang kakayahan ng mutya kung maipapasa ko ito sa iyo. Sabi ng albularyo. Sa pag-alis ni Emong at Kaloy sa baryong iyon, ay isang mandirigma ang muling isinilang upang maging tagapagligtas ng mga tao sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman. Wakas. Marami pong salamat sa pakikinig, mga kakilabot. Sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Malaking tulong po yan sa akin. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa ating mga silent listener at sa mga kababayan nating OFW. Shoutout din kina Leo Daban, Carmelita Pruna, Neri Coyones, Miriam Leibelt, Honey Bang Vlogs, Pangil at Dilim, Takot Ako Maya Saad, Elsa Gonzalez, Marilo Violota, Edelberto Balanlay, and Balanlay family from Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar. Red Sniper, Asili Gumban, Joel Di Guzman, Chino Panoy, Celso Benitez, Ricky Manalo, Renato Eledo Tabo, Felisa Fernandez, Christian Alcantara, Benny Andrada Diamonon, Johnny Garcia, Lani Pardillo, Marilo Kabubas. Muli po, ito ang inyong kakilabot na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. God bless po sa lahat. Amen.